Bago ang lahat, luma muna. Sa interview ni Coach Steve Kerr sa buong lineup ng Golden State, tanging si Steph lang ang wala sa trade discussion, yung iba doon kasama na. Para nangyayari din sa Lakers na si LeBron at si Bronny din kasama, wala sa trade block at yung iba mga ka-teammate nakalagay doon. Or sabihin natin pwedeng mga trade. Meron din kasi mga teams na naglalagay ng player na untouchable. Kumbaga kahit anong i-offer hindi papayag na i-trade. Sa Warriors si Jonathan Kuminga since 2023 nasa trade block na. Pero hindi pa rin ma-trade. Last season nagkaroon siya ng career high na 16 points, 4 rebounds at 32% sa 3-point area. Expected siya yung player na i-retain ng Warriors para sa long run kasi nga nag-i-improve naman. Pero base nga sa statement kaya walang contract pa rin si Kuminga at itong si Moody. Bukod sa nasa trade block sila, si Kuminga kasi ang isa sa posibleng kasama sa package para kay Lauri Markkanen. Last season, si Kuminga pa ang best player ng Golden State pagdating sa points in the paint. Nasa 8 points per game siya doon. Nasa waiting mode pa yung Golden State at Jazz na malamang hindi pa matuloy yun. Si Moody papatak kasi ng nasa $11 million per year. Si Kuminga eligible sa $224 million na contract extension. Nasa waiting mode din yung dalawang players kung i-retain sila ng Golden State at bibigyan ng contract extension. Pero tulad nga ng sinabi ko dati, yung iniwasan ni Draymond at yung isang naging dahilan kung bakit hindi ni-retain ng Warriors si Klay, isang taon na lang yung i-add, ay dahil sa kontrata na prioritize pa rin ng Warriors yung contract extension para kay Steph. Sabi nga ni Mike Dunleavy, hindi nila bibitawan si Steph. Bukod sa gusto nila magpababa ng payroll, si Steph kasi eligible na rin sa contract extension at kung next year pa siya pipirma, mas lalaki pa yung kontrata niya. Saka si Steph at yung kanyang Curry brand affiliated sa Golden State yun. Hindi pa tapos yung kontrata nun. Dahil sa kanya, yung Under Armour na brand at yung Golden State franchise, lumaki yung value. Kasunod pa yan ang sinabi ni Charles Barkley na ang Golden State magiging mediocre na team sa 2025. Hindi lang sa merong nagpalakas na team sa West, kundi marami talagang lumakas na team. Yung anak ni Tina na si Ja Morant, sinabi ngang fine in the West lang. Sa free agency naman, ang notable na free agent doon si Gary Trent. Ang team na may crush sa kanya kasi hindi pa sigurado kung makukuha, kaya crush lang ay Lakers pa rin. Sa official report, nagpababa si LeBron ng 3 milyon sa kanyang kontrata. Ito ay para hindi lumagpas sa second tax apron. Si Gary Trent last season nag-average ng 13 points, 2 rebounds, 1 assist at 39% sa 3-point area. Another scorer mula sa bench. Kumpleto na ang Lakers lineup ngayon. Either magbitaw sila ng isa or kaya ilagay nila sa G League. Dati kasi automatic kapag merong papalitan, wave agad ang gagawin. Ngayon, ibababa nila. Makukuha kasi ng Lakers si Gary Trent sa mid-level exception na hindi magkakaproblema ng malaki sa tax. Pwede namang idaan ng Lakers yun sa sign and trade, kaso nga lang may dalawang problema. Una doon, dahil nga sa bagong CBA at yung tax apron. Yung ikalawa doon, walang teams ang gustong makipag-sign and trade or makipag-deal sa Lakers. Bukod kay Gary Trent, meron pang isang available na player na pwede makuha na mas mura. Si Davis Bertans, at least 6'10", na last season 6 points at 38% sa 3-point area. Pero ang binabayaran talaga sa kanya yung 3-point shooting. May career average siyang 39%. Na-wave siya ng Hornets at ngayon pwede siyang opera ng minimum contract. Si Gary Trent malabon tumanggap ng minimum yun. Si Bertans pwede. Pero nababasa ko lang sa mga comment section at sa mga forums, ayaw pumunta ni Bertans sa Lakers. Yun lang.